Pinamamadali na ni Justice Secretary Leila de Lima ang investigasyon sa ikatlong batch ng mga isinasangkot sa pork barrel scam. Balita hati ni Bernadette Reyes. Understudy pa rin ng mga yan, no? But I don't know kung kasama yan sa talagang magiging concentration or focus ko because there are really very important matters or assignments on my table. Umani ng batikos si Justice Secretary Leila de Lima matapos sabihing tila wala ng pag-asa ang ikatlong batch na kaso kaugnay ng PDAF. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, puro kaalyado raw kasi ng administrasyon ang kasama, kaya wala ng interes si de Lima, bagay na itinanggi na ng kalihim. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Pinamamadali bigla ni de Lima ang pag-iimbestiga sa third batch ng PDAF case. I'm actually meeting with Yusek JJ this afternoon, and I will ask him to give me already a final recommendation with respect to the third batch, lalo na dun sa mga pinapa-review in terms nga of yung mga fake signatures. Dati nang sinabi ni de Lima na isa sa mga iniimbestigahan si TESDA Secretary General Joey Villanueva na mula sa Liberal Party. Di raw kasi nagtutugma ang mga lagda na tila pineki rin. Itinanggi na ni Villanueva na may PDAF siyang napunta sa mga bogus na NGO ni Janet Lim Napoles. Bukod kay Villanueva, nabanggit din noon ang pangalan ni Senador Gringo Honasan at dating Customs Chief Rufy Biazon na pareho nang itinanggi noon ang mga akusasyon. Sa bail hearing naman ni Governor Rizalina Lanete, isa sa mga akusado sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Sinabi ng whistleblower na si Marina Sula na handa siyang tumestigo hanggang kailangan kahit pa raw abutin ito ng 10 taon. Dahil dito, sabi mismo ni Associate Justice Jose Hernandez, chairperson ng 4th Division ng Sandigan Bayan sa Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman, dapat kasuhan na ang mga kasama sa second at third batch ng PDAF. Pero ayon kay Prosecutor Jorge Espinal ng Office of the Special Prosecutor, hindi sila nagpapasya ukol dito. Halos isang taon na nakalipas mula nang maisampa ang first batch ng mga PDAF-related cases dito sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, 3 senador, 5 dati mga kongresista at mga tauhan nila ang naharap sa kasong plunder, graft at direct bribery. Bernadette Reyes, GMA News.